Magandang araw mga paps. Nandito tayo sa CR. Ngayon, bakit tayo nandito sa CR? Kasi malaki yung kaugnayan sa pag-uusapan natin. Tungkol ito dun sa mga cellphone na nag-ghost touch o yung nagpipindot-pindot mag-isa. Ang tawag nila sa ibang term, kukuraw-kuraw. Yung hindi mo siya hinahawakan, pero pumipindot siya, gumagalaw-galaw yung screen. So, karaniwan dito nangyayari yun. Alam naman natin na marami nangyayari kapag nasa CR. Pero isa yun sa mga nangyayari, karaniwan, yung nababasa yung cellphone, napupo ka, tapos bigla na dun sa kanya yung yun, nalaglag yung cellphone mo dun sa kwan, yun, karaniwan, mababasa siya. Yun, pag minsan naliligo ka, tapos yung cellphone ipapatong mo lang kung saan, yung sa mga karaniwang pinaglalagyan, tapos medyo napagalan ka. Pagkatas maligo, napagalan ka, parang napapos ka ng buhok. Tumatalsik yung mga pira-pira sa mga tubig, mga water droplets. Hindi natin namamalayan, konting-konting yun, pwedeng makasira sa cellphone natin. Magkaroon ng problema yung cellphone natin. Okay? Pag minsan, galing ka sa paglalaba, naglalaba ka tapos bigla may tumawag. So, o kaya may nag-text. Itatouch mo yung cellphone mo pag minsan may tubig dun sa kamay mo. So, may tatouch mo siya. Ngayon, tatalakayan natin kung paano nangyayari, kung paano pwedeng magawa yung mga procedure. Katulad sa panahon ngayon, maraming nasa bahay, nagka-problema, hindi madala sa mga technician o sa mga service centers. So, isang makakatulong ito sa inyo upang magawa yung cellphone sa mga procedure na pwedeng na ipapakita namin sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano magagawa. At least kung kahit nasa bahay kayo, magagawa yung mga problema na to. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo kung ano mga kailangan para mangyari yung ghost touch. Okay? Yun ang naghuhugas po kayo ng ng mga hugasan. Tapos biglang nag-chat si boyfriend o kaya kung sino nag-chat sa inyo. Tapos kukunin nyo syempre to. Ang problema, medyo basa yung kamay. May time na hinawakan nyo siya, pag-touch nyo dito. Ayan. Magkakaroon siya ng, ipakita ko sa inyo. Ayan. May mga tubig. Pag minsan pupunasan nyo ipupunas nyo siyang ganyan sa damit. Pag minsan pumupunta siya sa gilid. Pag tiningnan nyo yung gilid na yan, yung makikita nyo, may mga gilid siya yung pagitan ng LCD at saka chassis. Pwedeng sumiksik dyan yung tubig. Okay? So, ayan. Isa sa mga sample yan. So ngayon, pag-aralan natin. Bibigyan ko lang kayo ng medyo madaling paliwanag tungkol doon. So ano nga ba meron sa tubig? Bakit nakaka-apekto siya dito sa touchscreen ng mga cellphone? So ang isang paliwanag diyan, itong touchscreen natin ay nagre-react sa tinatawag na negative and positive electrons. So kung ang isang bagay gaya ng katawan natin ay merong negative and positive electrons, gagana yung tubig. Gagana yung touchscreen mo, matatouch mo siya. So anong meron sa tubig? Sa tubig, ang tubig ay merong tinatawag na partial
positive and negative electron charge. Partial. Ibig sabihin, hindi sobrang dami. Partial lang. Konti lang. Pero meron. So, yun ang isang factor kung bakit nakaka-apekto siya sa touchscreen. Wow, it's very nice. Ngayon, itatry natin to. So, ito yung mga bagay na nandito sa table ko na posibleng merong epekto sa screen ng cellphone nyo. So, itry natin. Dito natin ilalagay yan. So, ito, meron ditong battery, mangga, metal, tablet, foil, ano tawag ito? Foil ng gamot, which is isang uri ng metal na aluminum, bato, isang balot na tinapay, tapos plastic, mga plastic, piraso ng kahoy, supot na plastic, okay, tsaka konting tubig. Meron din tayong papel. Okay. So ngayon, ang una natin gagawin is testingin muna natin itong ordinaryong plastic. So, ilapit natin ito. So, may epekto ba ang plastic sa touchscreen? So, di ba itong katawan natin pag itinouch natin ganyan, nag-touch siya. So, itry natin yung plastic muna. Hindi ko syempre didikit yung kamay ko kasi okay, wala siyang epekto, di ba? Hindi siya natatouch kumpara sa kamay. So, try naman natin to, kahoy. Kahoy natuyo. So, malamang yung kahoy na basa, may tubig yun, gagana siya. Pero yung kahoy na tuyo, malamang hindi siya gagana. Kasi wala siyang kung meron man, napakababa ng content ng tubig ng tuyong kahoy. Then, plastic. Lalo na sa plastic. Kita nyo? Walang epekto sa plastic. Dahil, napakakonti ng possibility na magkaroon siya ng positive and negative charge. So, itong isang plastic na to, wala rin. Plastic ng tinapay. Try natin. Wala. So, hindi siya may epekto. Bato. Malamang meron nito kasi ang bato is meron siyang, pwede siya magkaroon ng positive and negative electron charges. Ayan. Kita nyo, bato. Meron. Gumagana siya sa bato. So, itong bato, kahit walang tubig, or merong konting-konti rin yan, katulad din itong plastic, meron, ang kaibahan sa kanya, meron siyang mga elements na may positive and negative electron charges. Try naman natin itong tableta. Meron to. Ayan. Kasi may metal. Pero dito sa may parting, itry natin itong parte na may plastic siya, cover, may cover na plastic ng tableta, wala. Diba? Kasi metal yung kabila. Ayan. Oops. Kasi metal yung kabila. Meron siya. Okay. Ito namang metal na to, stainless steel. So, meron talaga siya. Kasi yung mga metal is meron sila mga electron charges. Positive and negative electrons. Itong mangga, try natin itong mangga. So, magta-touch ba? Yes, nag-touch siya. Kasi may tubig sa loob nito. At meron din siya. Para siyang katawan ng tao. Na pala natin yung battery. For sure, meron ito kasi nga, kuryente ito, di ba? May kuryente siya. So, siguradong gagana siya. Ayan. Positive, negative ito. Tapos ito, positive. So, gumagana yung battery, sigurado. Sa papel. Ayan, papel. I-try muna natin itong isang ordinaryong papel. So, anong reaksyon ng cellphone sa ordinaryong papel? Touchscreen ng cellphone. Wala. So, wala siya. Pero,
Subukan kaya natin lagyan natin ng ikuskus natin ito sa isang bagay na pwedeng magkaroon siya ng negative and positive charges. Ikikiskis muna natin siya. Bukayin muna natin ito. Kikiskis natin siya. Pag mainit na siya, itry natin. Wala talaga. So, hindi talaga gana. Yung pera. Ito pera. Itry natin to ah. Kasi, ang pagkakaalam ko is, iba yung mga ang tawag dito. Iba yung mga materials na ginamit sa normal na papel at saka sa pera. Igagano ko siya tapos tatouch natin. Ayaw niya. Pero gumagana dito sa kamay ko. So, ibig sabihin, yung papel, halos hindi siya dinadaluyan ng positive. O, meron siya. Sige. Wala. Wala talaga. Okay. Karaniwang gagana sa mga touchscreen is yung mga ginadaluyan ng kuryente. O yung mga may yung tinatawag na conductivity. Yung pwedeng mag-flow yung mga electrons. So, dito sa papel, plastic, and sa mga part na hindi basta-basta, rubber, lalo na yung rubber. Hindi ako nakapaglagay ng rubber, pero for sure, itong mga rubber, hindi yan dinadaluyan ng kuryente. Lalo na sa sapatos. Yung mga rubber na sapatos. Ginagamit ng mga electrician na mas makakapal para hindi sila delikado. Ito ay isang experiment pa natin. O tip ko itong normal na plastic ay nilagyan natin. Check ko na rin. What if kung itong isang normal na plastic na to ay nilagyan natin ng tubig. So, subukan na natin. Ayan. Lalagyan ko ito ng tubig. Okay. Konti lang. Okay. Ngayon may tubig na siya. Gagana ba siya dito? Siyempre, gaganyan natin para hindi maka-apekto dun sa hindi tumulo dun sa cellphone. So, try natin. Ang tanong, gagana ba kung may tubig itong plastic? Yes, gumagana siya. Itatouch siya. Kasi affected na yung may tubig siya sa loob kahit hindi nagpapang-abot ng sobra. Meron pa rin, may tumatagas pa rin na negative at positive electrons dito nang hindi nababasa yung anong tawag dito? Yung unit. So, yan. Okay. Ngayon natalakay na natin yan. Nalaman natin na yung mga bagay na dinadaluyan ng kuryente, lalo na yung may positive and negative charges na mga bagay, ay makaka-apekto sa mga touchscreen ninyo. Okay? Ang kasunod naman, ano ang gagawin nyo sa oras na nangyari yung ghost touch? Parang ganyan siya. Okay. Ganyan siya. May time na hindi magta-touch yung mga cellphone nyo dahil dun sa tubig sa pagitan nito. So, yun. Ano mga gagawin natin? Pakita ko sa inyo. Una natin gagawin, kung natatanggal yung mga battery ng cellphone ninyo, pwedeng tanggalin muna. Kung hindi naman, i-off nyo muna yung unit. Much better na kung hindi natatanggal yung mga baterya, hanggat maaari, i-off muna yung unit. Okay? Bago nyo gawin yung mga procedure na to. So, duda kayo na yung cellphone ninyo ay nabasa yung gilid or may ghost touch siya. Kung duda kayong nabasa, so malamang exempted dito yung mga nabagsak na cellphone. Siyempre ibang problema yung nabagsak. Pero kung may history kayo na yung
basa yung kamay nyo o kaya nagpawis kayo na ilagay nyo sa bag nyo, natuluan ng mga pabango o kaya kahit anong mga cause na may kasamang tubig, liquid. Ang mga gagawin nyo is i-off mo muna yung cellphone mo. Pag off nyo ng unit, tanggalin nyo muna ito, and hanap kayo ng traces kung may tubig dito. Yan. Pag naka-off na yung cellphone, halimbawa lang naka-off na to, i-off nyo muna yung cellphone. Una mong gagawin is hawakan mo yung cellphone mo na ganito. Mas maganda kung halos sakop yan. Tapos i-swing mo siya ng ganyan. Huwag masyadong malakas kasi tatapon yung cellphone niyo pag sobrang lakas. So ganyan lang. Isang way lang muna dito. Ngayon, pag mga 1 minuto, 30 seconds lang or 1 minuto niyo siyang ginanon, tingnan niyo kung may mga tumatagas na tubig sa mga dulo, lalo na dito. Pwede rin sa kabila. So ganyan nyo lang. Parang nagki-create tayo ng forsa o gravitational force para yung tubig is pumunta doon sa pinakadulo. So parang ganyan siya. Parang pwede na rin exercise to. Para ka rin nag-exercise. Exercise tayo tuwing umaga. Exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay sumikat. So yun, isa sa pwedeng gawin yun, lalo na pag alam nyo nabasa yung cellphone. So ano yung kasunod? Ito. Pwede nyo siyang ilagay sa isang bag. Ganyan. Pwede nyo siya ibilad sa araw. Make sure na yung LCD ay nakaharap sa araw pero meron siyang cover. Ayan. Bakit? Kasi yung LCD kapag na direktang tumama sa kanya yung araw, pwedeng masira LCD nyo. Pwedeng gumana ito sa mga ganong klaseng problema. Yung mga natuluan dito sa tagiliran. Kasi konting tubig siya. Make sure na may nakatakip sa LCD. Dapat hindi siya direktang matatamaan ng araw. So, delikado yun. Pag tinamaan ng araw yung LCD nyo, gawin nyo ng at least 10 to 15 minutes basta may nakatakip sa kanya. Paraan is yung pinakaalam ng maraming tao. Ano yun? Ito. Itubog mo daw sa bigas. Bakit? Kung konti lang yung tubig na tumulo, pwede mo siyang isaksak sa bigas. Ganyan. At hayaan mo siya dyan ng pwede the whole day para siguradong mawala. Pero magkaiba yung procedure sa bigas. Kasi kukunin lang naman niya yung moisture. Para sa akin, mas effective yung ibibilad mo siya sa araw. Bantayan nyo lang po yung mga ibinilad yung cellphone kasi baka manakaw. Mahirap na. Kasi pag nakabilad yan dyan, hindi nyo alam. Mamaya may kumuha. Lalong wala yung cellphone nyo. Sa halip na magawa, nawala. Pwede mo rin siyang ilagay sa kahon. Ilagay mo lang siya sa kahon. Tapos, ibilad mo sa araw ng mga at least 15 minutes. Yung tubig nun, yung tubig na, ano tawag dito, yung tubig na pumunta dun sa pagitan, ay posibleng magdadry na siya. Matutuyo na kaagad siya. Sa oras na binuhay mo yung cellphone mo, malamang okay na. Hindi na siya nag-ghost touch. Okay? Kung may hair dryer kayo, pwede rin yan. I-hair dryer nyo siya ng 2 to 3 minutes na patay yung cellphone.
yung ano lang, mild lang yung init. Huwag yung sobrang init kasi delikado sa cellphone. So, hair dryer nyo siya 2 to 3 minutes or more. Sabihin natin 5 minutes sa mga parts niya pagkatapos yung magawa yung ibang procedure. Make sure na laging naka-off yung unit sa tuwing ginagawa nyo kasi pag hindi naka-off yan, baka mas magkaroon ng malaking problema kasi yung tubig habang nag-evaporate yan, saan yan pumupunta. So, delikadong ano yung cellphone niya, mag haywire, sabi nga niya, magkaroon ng problema, short circuit. So, yun, so sana makatulong yung mga advice na yan tungkol sa mga cellphone na nagtatouch mag-isa, nag-ghost touch. Maraming nakakaranas sa atin yan. Kahit ako nung nakaraan, naranasan ko siya. Yung naka-helmet ako. Gusto ko sanang mag-vlog ng vlog na magra-ride sana ako. Ang ginawa ko sa cellphone ko, nag-record kasi ako yung nag-record ako ng voice, naka-voice record kasi pag dun sa ginagamit ko na na camera sa yung nakalagay sa nakakulong siya, hindi maririnig yung sound. Kahit magsalita ka, di marinig. So itong cellphone na ginamit ko recorder, tapos isinisynchronize ko na lang siya sa video editing. So inilagay ko siya dito, siniksi ko. Yan. So around 15 to 20 minutes yata siya nakalagay dyan habang nagra-ride ako. Umiikot-ikot ako dyan. Tapos nung pagkatapos ng ride ko, pagkuha ko ng cellphone ko, nagtatouch na siya mag-isa. So yun, dahil alam kong nabasa yung cellphone, hindi naman naipit, hindi naman nabagsak, at nabasa siya ng pawis ko na tumutulog galing sa sa buhok ko. Ganun ang ginawa ko. Although mas delikado yung ginawa ko, hindi ko na lang ipinakita sa inyo kasi delikado yan. Pero ipapakita ko pa rin kung paano ko ginawa. Ito, ganito ang ginawa ko. Mami, ba't ko lang to? So, inilagay ko siya dito. Hindi ko siya iginanyan masisira. Yan. So, binuhay ko siya. Ganyan. Maliit na maliit. Mas maliit pa dyan. Tapos, kumuha ako ng anong tawag dun? Itinali ko siya sa kahoy. Tapos, inilagay ko siya dito sa part na yung halos sakto lang yung init. Yung hindi ako masyadong, hindi napapasok. Basta yung hindi ka napapasok. Nilagay ko ng kahoy, itinali ko yung cellphone sa kahoy. Patay siya siyempre. Tapos, itinapat ko siya dito ng, basta yung temperatura na hindi ka napapasok. Dito mapapasok ka na Ayan o. Pero dito sa may parting itaas, hindi. Mainit lang, pero, yun. Within 10 minutes, medyo mainit na yung cellphone. 10 minutes ko siyang ginawa. Tapos, binuhay ko yung cellphone. Pag pinalamig ko muna, tapos okay na siya. Pagkatapos na okay na siya. So, ibig sabihin, may effective yung mga procedure na tungkol sa pag-iinit. Yung sa bigas, hindi ako masyado naniniwala dun. Although may properties ang bigas na humihigop siya ng moisture. So pwede ring mangyari. Pero kung sa tubig, yung talagang tubig, hindi moisture. Although pwede rin talaga. Kaya lang hindi ako masyadong, sa tagal ng pagre-repair ko, hindi ko ginawa yung procedure na bigas. Pero ginawa mo. Hindi. Sa Ace ko no. Sa? Sa Ace. Bakit? Nilagay mo sa bigas. Tapos ano nangyari sa Ace to? Nasira lalo. Kasi nga hindi masyadong epekto yung sa bigas, lalo na kung yung pagkakabasa ng cellphone niya ay grabe. So yun, parang gaya ng sinabi, yung mga procedure na sinabi ko kanina, gaya ng pagpapagpag, isa yan sa mga effective na procedure. Pagkatapos ng pagpagin, tutuyuin mo. Parang walang pagkakaiba sa
sa damit. Pagkatapos mo labahan, pipigain mo, saka mo isasampay. So yun yung procedure na pwedeng mas malaki yung possibility na magawa yung unit. Pwede mo rin ilagay sa likod ng ref, mainit din dun. Basta yung init na hindi ka napapaso. At mahalaga, patayin nyo muna yung cellphone. Okay. So yun. May isa pa ako advice. Although yung mga procedure na sinabi ko ay suitable lang para sa home repair, mas okay pa rin yung dadali nyo sila sa service centers kapag nabasa yung unit or nagka-problema. Good day guys, sana may napakinabangan kayo sa mga topic natin ngayon. Kasi mahirap makapunta sa mahirap maka-access ngayon sa mga repair shop. Promise. Kailangan may diskarte tayo kung paano natin magagawa yung mga units natin. Lalo ngayon, mahirap ang buhay. Wala tayong pampa-repair. Mahirap. Naunawain naman natin yun. Salamat nga pala dun sa mga sumusuporta sa page ko. Malaking bagay po yung mga subscription nyo. Ingat kayo. Stay at home pa rin. Hanggang sa matapos itong problema.